Oras! Eksakto, en punto. Alas 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Matapos parang si Norilyn Temblor lang ito. Matapos i-anunsyo ng Kongreso na aalisan ng confidential fund ang mga civilian agency at ililipat sa mga ahensya na may kinalaman sa pagbibigay ng seguridad sa bansa, nagkaroon na ng serye ng hacking sa ilang mga ahensya ng gobyerno. Unang inatake ng mga hackers ang website ng DOST noong Agosto. Sinundan ng PhilHealth noong Setyembre. At noong Linggo ay ang online website ng Kamara, habang ang Senado ay nakaranas din ng spike of attacks sa kaparehong araw. At ang latest ay ang Bureau of Immigration. Ha! Yan na. Pati ang immigration na. Pero may kinalaman ba? May connect ba dun sa pagtanggal sa Confidential and Intelligence Fund? Ang mga hacking na yan? Huwag kang masyadong nagtatanong. Tuloy ang basa. Tuloy. Noong Lunes, nabawi ng Kongreso ang kanilang website, ngunit muling nag-offline kahapon matapos na muli itong tangkaing pasukin ng hackers at nang ma-detect ang kahinahinala at mga unusual activities sa kabila ng mga ipinatutupad na security enhancements. Nababahala ang ilang senador na posibleng umpisa pa lang ng mas malaking problema ang serye ng hacking at data breach sa ilang government agency na pinangangambahang lumawak pa hanggang sa mga critical infrastructures tulad ng kuryente, tubig, Saan pa? at komunikasyon. Lalo pa nga at lahat ay dumidepende na sa internet, maging sa pagbabayad ng bills at serbisyo. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasambang pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, mga kabarkada, mga kapitbahay? Kayo ba'y nababahala sa sunod-sunod na insidente ng hacking na ito? Yan. No? At ano ba ang ginagawa ng pamahalaan? Yun. Tungkol dito at dapat dito, kumpachero, di ba may narinig ako dating meron tayong batas na dapat ay may nananagot sa mga ahensya ng gobyerno na napapasok ng mga hackers. Meron. Mga hindi napoproteksyonan, hindi napapangalagaan ang mga impormasyon o data ng mga mamamayan. Di ba kaya nga naalala mo nung ipinanganak yung e-commerce law noong pang bago
year 2000. Okay. Naalala mo yan, kumbachero, kasi Oo. sabi nila yung Y2K. Oo, nga pala, Y2K, Y2K. kapag ka daw, Yan yung unang sumikat, no? yung Oo. Y2K, kapag ka tumuntong na yung taon 2000, Oo. mabubura daw lahat, Lahat, oo. ng nagawa Oo. noong 1900s. Okay, nga. Oo. Kaya nagkaroon po ng batas na tinatawag na e-commerce law. At sumunod pa, nagkaroon po ng anti-cybercrime law. Ayan, oo. Hindi po ba? At Kaya- nagkaroon din itong yung nag-create sa National Privacy Commission. Oh, ayan, Ay, yung yung mga creation. Kumbaga, marami na rin marami tayong ng batas. nagawa para diyan, pero eto nagkakasunod-sunod ho 'yan. Pero yung nangyari sa PhilHealth, yung nangyari sa PSA, tapos ngayon yung sa Kongreso at ngayon ano pa yung sa immigration. Oo. Wala tayong naririnig na may nananagot, Ang kumbatsero. nangyayari nga ngayon, kumbachero, ang DICT o Department of Information and Communications Technology, Oo. parang nagsasabi, oo nga, Oo nga. oo nga, may nangyari. Ba't ba ganyan? Oo. Samantalang sa totoong buhay po, ang DICT, meron pong isang organisasyon sa ilalim nito. Oo, yung Na- cybercrime investigation, and ayun, Coordination Committee. ayan, CICC. o Ayan, commission pa yan, commission. Commission, oo. Commission na sila po ito pong CICC na to ang pangunahin na nananagot sa pagbibigay ng proteksyon sa cyberspace ng mga government agencies. Ayan, nako. Magpaliwanag kayo dyan, mga taga DICT, CICC. Lalo't nagkakaroon tayo ng ganito. Panayata biyahe ni Yusek Alex Ramos eh. Nasa Hawaii. Puro biyahe yata. Umuwi ka naman, sir. Pinadala daw siya doon. Gusto na nga bumalik. Tumawag sa akin isang araw. Ganun ba? Sabi raw ni Secretary, hindi, tapusin mo yan at kailangan natin yan. Yung conference na yan. At yun daw ay parang sa international, basta may kinalaman sa cybercrime. Uwing-uwi na nga raw siya. Ganun ba? Magpaliwanag ka, Yusek Ramos, ha? At yan ang sabi ko nga sa kanya, hinahanap ng mga mamamayan sa inyo dyan sa DICT ang aksyon ngayon! Yusek Ramos, total naman napapanood din tayo sa Hawaii ba? Sa Hawaii. Sa Hawaii, napapanood. Yusek, anong ginagawa nung binili yung equipment na halagang 30 million na kahit 10 million lang dapat? Ganun ba? Triple? Sino ba bumili nun? Na Israeli kumbachero, Israeli technology. Baka naman Hamas yan, ha? Mukhang ginagamit yun lang sa paniniktik sa mga syota nung kung sino-sino dyan. Pengi naman kami ng mga video dyan. Baka meron kayo, ha? Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Buti na lang ang ating mga magsasakay hindi pa masyadong techy. Ayan, medyo may konti. May mga nakakapanood sa ating magsasaka sa pamamagitan ng Facebook. Tama. Nakakapag-Facebook Di sila. ba merong nagsusugan ng kalabaw habang nakasakay sa kalabaw, nagla-laptop. Naka-laptop. Ayan, naka-monitor sa YouTube. Ayan, no? Hindi lang radyo ang dala, ha? Kaya sa ating mga magsasaka, mabuhay kayo. Yeah. Ang latest pala dyan na kumbatsero, ay ito, yung matagal na nating sinasabi at mukhang binigkas ni Pangulong BBM na dapat ho ay ang mga magsasaka natin magsama-sama. Grupo-grupo sa pamamagitan ng mga kooperatiba. Yes. Yun ang kailangan. Hindi ho yung kanya-kanyang saka manghihiram ng kalabaw sa kabilang kaibigang magsasaka para bungkalin yung 1 hektaryang sakahan niya. Totoo. Iba ho yung tayo'y maggrupo-grupo, tapos tulong-tulong yan, kumbatsero. May siyempre, pwede rin namang bago tayo magtanim, tayo muna ay magpulong. This is you. Mga kasama. Magpulong muna tayo. Itaas niyo yung masedula, mga kasama. Ito. You. This is you. This is me. Ito, ano po ito? Bato yan. Bato. Nalihis lang yan. Yan daw po ang gusto rin na ring mangyari ng Pangulo
Pangulong BBM, yung matagal na natin sinasabi ito, kumbachero. Nagsisimula pa lang ang 2x2 noon. Binabanggit na ho natin yung kahalagahan ng paggugrupo-grupo, pagsasama-sama. Pwede nga siguro pangunahan niya ng mga local government units lalo na ng mga bayang yung mga agricultural towns, municipalities. Di ba? At tapos, dyan ho papasok ang tulong ng gobyerno. Yung bang hindi makakatanggi yung gobyerno. Oo. Dahil halimbawa kasi, tama ang Pangulo doon kumbachero Pag isa lang ang kumontak sa DA, sa MAU, Sir, kailangan namin ng tulong dito, may natonggro ho kami. Yung MAU naman nakaganyan lang. Nakataas pa yung paa dyan. Nakikita niyo ba ako, mga nanonood sa nakataas pa yung paa sa lamesa niya. Nakaganyan. Ay, kalinis na sapatos. Makisap yung sapatos. Ibig sabihin, hindi man na lumulusok sa bukid yan. Pagka ganun po ang MAU, tamad po yun. Tamad yun. Baka nga nangungontrata lang yun sa gobyerno. Pero kung isa lang ang tatawag, Sir, hindi pa dumarating yung pangakong ayuda sa fertilizer. Taniman na po. Kaya nga. Sir, yung pong ayuda po sa pesticide. Ayan, ang dami na ho namin hayop dito. Hayop ka, sir. Ganon ang mangyayari talaga. Mumurahin yung mga nasa gobyerno. Yung mechanization, yung pagtulong sa pagkakaroon ng mga kagamitang moderno na. Di ba? Yung halimaw. Doon papasok ang tulong ng gobyerno. Pero kung paisa-isa lang ang magsasaka, wala ho Walang hindi ho maiko-course through sa kanino man yung pagtulong ng pamahalaan kung paisa-isang ganun. Sa totoo kong batsero, may kahuntahan kasi ako mga magsasaka noong isang linggo. Ang dami na palang ibinibigay na mga ayuda ngayon sa maraming magsasaka, kaya lang meron ding mga magsasaka na hindi nakakalasap nito. Ayun. Kasi nga ito na yung sinabi na to ng Pangulong Bongbong Marcos ang tugon. Ang sagot diyan, maggrupo-grupo pa kayo. Strength in numbers. Yun ang kailangan. Strength in numbers. Lalakas kayo pag sama-sama. Sabi nga lalakas. Gagaling! Pumapagaspas! Sabi nga ni dating Pangulong dating Pangulong Bongbong Marcos, dating Pangulong Fidel Ramos, basta saba-saba. Kayang-kaya! Kaya ba natin to? Ayan. Ito ba yung mismong pahayag ni BBM? Pwede ba may audio ba ito? May audio ba tayo? May audio ba yan? Sige nga, Mother. Yun ang ating ginagawa ngayon. Ayan. And that is how I see the role of the cooperative movement today. Ayan. Is that cooperative movement is very closely related to agriculture. Because for the simple reason that we need to consolidate our farmers. The farmers, maliliit lang sila. They're one. Pag isa lang yan, walang nakikinig dyan. Pero pag marami-rami na yan, kahit na yung congressman ninyo, yung governor ninyo, yung mayor ninyo, makikinig na sa inyo. Exactly. Dahil marami na ang cooperative. The cooperative has some influence. Tingnan mo na. Para lang pala tayo napakinggan ni BBM. Yung sinabi natin. Hindi ko naman narinig yung sinabi. Pero ganun pala. Ganun hindi, ako rin. Ngayon ko lang narinig yan. Yung sinabi ng Pangulo. So, ganun mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Kaya sa mga magsasaka natin, sa mga nakikinig ngayon, ipamalita nyo na yan sa mga kapwa ninyo magsasaka. At lumapit na kayo, siguro unang dapat ninyong puntahan ay ang MAU ninyo sa inyong mga bayan, Municipal Agricultural Officer. Pag hindi ho kumilos, umaksyon tungkol dito ho sa gustong mangyari ng Pangulo, itawag ho ninyo, i-text ho na ninyo dito sa amin sa DZRH at kami na mismo ang bahalang magparating sa Pangulo mismo. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang oras po natin, Mr. Jalom Tang, birthday boy, Executive Secretary, Chief Luke Bersamin. Chief Luke, happy birthday. Lakyam Chap Gohun, 6:15 ng umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride.
Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, 18 ng Oktubre 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Bureau of Immigration and Employee pinarangalan dahil sa katapatan ng isa uli ang napulot na bag sa Mactan, Cebu International Airport. 18 Pinoy repatriate mula Israel darating ngayon. Kailan? Ngayon! Philippine Coast Guard bibili ng 40 bagong sasakyang pandagat. Hustisya, sigaw ng pamilya ng criminology student na nasawi sa hazing sa Quezon City. Pulis na sinibak sa viral video ng pahintuin ang daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue dahil sa pagdaan ng isang VIP, balik na sa kanyang trabaho. African swine fever nananalasa na rin sa Tabuk City, Kalinga. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa ating mga balita, dito muna tayo sa ating good news. ACS Good News. Hindi daw lahat ng empleyado ng Bureau of Immigration ay korap. Opo. Ito ang pinatunayan ni Lino. Si Lino Ihada, miyembro ng Border Control and Intelligence Unit ng Bureau of Immigration sa Mactan, Cebu International Airport, nang tumanggap ito ng papuri at plaque of commendation mula sa ahensya bilang pagkilala sa kanyang katapatan at magandang serbisyo. Isang bag ang naiwan ng isang pasahero mula sa Japan. Ang nakita ni Ihada malapit sa E-Gate sa arrival area ng Mactan, Cebu Airport. At ito'y naglalaman ng Japanese currency na nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Yan. Mga alahas at iba't ibang gadgets. Sa halip na itago at pag-interesan, dahil kailangan din naman niya ang pera dahil sa kahirapan ng buhay. Talaga naman. Ito, kinusensya mo pa kami. Kinusensya mo pa si Commissioner. Para bigyan mo ng... pero dagdag na lang ni Mother yan. Dinagdag na lang ni Mother yan. Para bigyang diin Yung kahalagahan ng ginawa ng tao. Ito po, ulitin natin. Sa halip na itago at pag-interesan dahil sa kailangan din niya naman ng pera dahil sa hirap ng buhay. Ipinalam ni Ihada sa duty supervisor ang napulot niyang bag na kaagad nakipag-ugnayan sa ground staff ng AirAsia at nahanap naman ang pasahero. Pinuri ni Immigration Commissioner Norman Tansinko si Ihada sa magandang halimbawa na ipinakita nito na sana ay magsilbing inspirasyon sa iba pang empleyado ng immigration. Pauwi na ngayong araw sa bansa ang 18 tripulanteng Pilipinong repatriate mula Israel. Tiniyak ni OWA Administrator Arnel Ignacio na bibigyan ng 100,000 pisong tulong pinansyal ang bawat Pinoy na magmumula sa kanila at sa Department of Migrant Workers. Sabi sa DZRH si Ignacio, nasa ligtas na rin lugar ang 131 Pilipino na naipit sa bakbakan sa Gaza. 40 patrol boats ang madaragdag sa pwersa ng Pilipinas upang mapalakas ang depensa sa maritime territories. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalo sa ika-122 anibersaryo ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Pangulo, ang 15-meter patrol boats ay kasalukuyan ang ginagawa sa Cebu. 6:23 ng umaga, maayapayabak kay Kongane. Mga kabalen, gising na. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng 25 taong gulang na criminology student na nasawi sa hazing sa Quezon City. Ayon kay Alexander Bravante, ama ng hazing victim na si Aldrin Bravante, 4th year criminology student sa Philippine College of Criminology,
dapat maparusahan ng mga opisyal at miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na nasa likod ng pagkamatay ng kanyang anak. Doble man ang lungkot ni Cheryl Bravante, ina ni Aldrin na nagtatrabaho sa bansang Oman dahil 2 buwan pa lamang ang nakalilipas nang mamatay ang isa pa niyang anak dahil sa aksidente. Ang masakit pa kay Aling Cheryl, baka hindi siya makabalik sa Pilipinas dahil kamakailan lang din siya bumalik sa trabaho sa Oman. Naku, napakasakit naman itong pangyayari yan. Ay, naku. Susunod! Dito po! Antabayan niyo po ang follow-up ng ating mga RH reporters dyan sa panibagong hazing victim na yan. At itong pulis na nagpatigil ng traffic sa Commonwealth Avenue, nabalik na sa kanyang trabaho. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:24 ang ating oras. Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:26 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Ibinalik na sa serbisyo ang sinibak na pulis matapos pahintuin ang daloy ng traffic para sa pagdaan ng isang VIP na napagkamalan pang si VP Sara sa Commonwealth Avenue sa QC. Kinumpirma ni Mayor Joy Belmonte na ibinalik na sa serbisyo ni QCPD Director Brigadier General Redrico Maranan si Police Executive Master Sergeant Verdo Pantoliano. Aba, executive pala itong si executive na, master pa. Master pa. Malamang yan ang papalit kay District Director Marana. Red Marana. Ayan, si Police Executive Master Sergeant Verdo Pantoliano. Pinagtanggol ni Belmonte si Pantoliano matapos klaruhin ng MMDA na normal lang ang pagpapatigil sa daloy ng traffic para sa ilang VIP o matataas na opisyal na gobyerno na dumaraan. Alas 6:27 na ang oras ngayon. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Matana ka mo, gising na. Idineklara na rin ang outbreak ng African Swine Fever o ASF sa Tabuk City, Kalinga. Ayon kay Carmen Juanas, pinuno ng City Veterinary Services Office, kasunod ito ng kanilang naitalang 267 na baboy na namatay dahil sa ASF mula sa 13 barangay, habang may 46 pang baboy ang apektado na rin ng sakit. Umaabot na rin daw po sa 209 na magbababoy ang nalugi na sa kanilang kabuhayan. Alas 6:28 ang ating oras. Mahupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, matana ka mo, gising na. Ibinunyag ng Senado na marami ring pagtatangka na i-hack ang kanilang website nitong weekend. Ayon kay Electronic Data Processing Management Information System Director Mario Antonio Sulit, na na-trace nila ang mga tangkang cyber attacks mula sa iba't ibang lugar sa bansa at maging galing sa abroad. 6:28 ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Maging ang system ng Bureau of Immigration ay tinangkaring pasukin ng hackers. Gayunpaman, sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansingco na hindi naging matagumpay ang cyber attack. Si Matar. Dahil nandun si Kuya Mel Magno. Ayun, tindi niya si Mel Magno. Dahil sa mahigpit ang kanilang cyber security. Yun, ganun dapat. Yan. Samantala, kinasuhan naman ng cyber libel ni DOTR Secretary Jaime Bautista, sinama ni Bella President Mar Valbuena at ang journalist na si Ira Panganiban. Iniharap ni Bautista ang kaso sa Department of Justice matapos siyang akusahan ni Valbuena at Panganiban na tumanggap ng pera o suhol mula sa kung kani-kanino. Kagabi pala nakahuntahan ko si Secretary Jaime Bautista, kumbachero. Kailan pa ba yung expose ni Jeff bago niya baligtarin? Magdadalawang linggo na, no? Magdadalawang linggo na, kumbachero. Well, nag-press con siya Monday last week. Parang kanyata 9. 9. Ano pecha na ngayon? 31 na. 31 na. Hindi, 18 pala. 18. Kumbachero. Sabi niya, ang tagal na raw niyang pinapatawag itong si Chairman Guadis hanggang ngayon.
Hanggang ngayon, hindi nagpapakita daw sa kanya. Aba, tinan mo na. Ano yun? Hindi sumusunod sa bossing yan. Tama. Ba't ganun? Mukhang Hindi siya kinikilala, ganun. Hindi natin alam Kaya nung tanong ko nga kay Secretary, hindi ba may kanyan? May sulat na kayo dyan, notice to explain. Oo nga, 3 araw lang yun Ang tagal na, sabi niya. Hanggang ngayon, wala. Hindi siya pinupuntahan daw ni Guadis. Chairman. Hindi, suspended, di ba? Siguro, kapitan na lang. Sabi siguro, wala naman na ako. Suspendido ako Baka ganun. Pero nung hindi pa siya suspendido, hindi rin siya nagpakita. Kaya nga, Secretary, mukhang hindi kayo kinikilala. Binabara ko yan, di ba? Oo. Binabara ko Nang aano Nang aano. Susunod! Tito po! Oy, mga pasahero nagi ng PNR. May anunsyo ang PNR kung hanggang kailan na lang kayo makakasakay ng tren. Napakalungkot naman yata na magiging anunsyo na yan. Malungkot talaga, kumbatsero. Malungkot pero may dala namang kasiyahan sa hinaharap. Ayan. Lalo na si Ka-Check Talay, si Ka-Check Trabiesa Talay. Merong kasiyahan niya. Talaga. At magandang umaga po sa lahat ng mga scrapper na nanonood sa atin ngayon. Yung mga nang-i-scrap. Magandang morning. Magandang morning. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:32 ang ating oras. This time, Sa 2x2 sa DZRH. Hi! Magandang morning. Anong araw ba today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitman siya. Kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Alas 6:35 ang ating oras. Ito na ang follow-up ng ating RH reporter sa panibagong hazing, kung saan ay isang criminology student ang namatay. RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Jerry Anthony, walang CCTV camera na naka-install dito sa lugar kung saan nangyari ang hazing na kinamatay ng 25 anyos na graduating student ng Philippine College of Criminology noong nakalipas na araw. Itong lugar na ito, Jerry at Anthony, ay abandonado. Kung makikita ninyo itong itsura ng gusali, ay bagamat matibay, pero ito'y talagang napabayaan na. Ano ba yan? Private ba yan? Ang laking building abandonado? Oo, isang abandonadong gusali to, Jerry. Hindi sa pamahalaan, hindi sa gobyerno. Hindi, pribadong individual yung may-ari nito. Na ang binabanggit ay isang condominium unit, condominium building. Pero dahil nga doon sa binabaha itong lugar, mukhang yun ang isa sa dahilan kung bakit hindi na itinuloy. Gandang lugar pa naman, sayang, laking building. Dalawa ito, Jerry Anthony. Dalawa or tatlo. Mayroon pang isa, yung siguro pinakaunang ginawa ito. Halos buong block ito ng kahabaan ng Kalambay Street hanggang dun sa kabilang kanto ay okupado nitong tatlong magkakasunod na malalaking mga gusali na ito na supposed to be ay ang intensyon ay gawing isang condominium building, pero dahil nga dun sa bahain itong lugar ay hindi na itinuloy ng contractor at maging ng may-ari nitong gusali. Walang camera, walang CCTV camera dito sa lugar na ito. At ito yung napagalaman ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU kasunod ng nagpapatuloy na backtracking dito sa paligid ng Kalambay Street dito sa Santo Domingo, Quezon City. Ang CCTV, Jerry at Anthony,
ay nasa kabilang kanto pa na Layo. dadaanan papasok dito sa abandonado Pero may condominium. Val, may idea na ba kung bakit sila diyan nagpunta? Sino ang nagdala diyan at sinong nakakaalam ng lugar na yan? O member ba, Yan yung- ng fraternity, yung may-ari? Oh. Yan yung itinanong natin kahapon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan at kanila pang inaalam dahil dun sa apat na nahuli, dalawa yung na-arresto at dalawa yung sumuko. Isa doon, ang kanyang address ay malapit lamang dito sa lugar. Ayun, pero oo. hindi pa binabanggit kung siya nga yung nakapagtukoy dito sa abandonadong lugar na ito na maring pagdausan ng isang ganitong klase ng initiation right ng kung ano mang grupo. Ang dito sa likuran ko, Jared Anthony, ay mayroong isang entrada. Kahapon ay napansin na ito. Ito, papasok lang tayo. Kahapon ay napansin na ito ng nitong CQCPD Director Brigadier General Red Maranan. Dahil mayroong isang malit na entrada rito, mukhang dito pumasok yung mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Kabisado nila, merong nakakaalam ng lugar para diyan nila gawin yung initiation. So sa ngayon Val, may dalawang sumuko, may dalawang nahuli. So ilan pa ang persons of interest? Ilan pa ang hinahanap ng kapulisan? Apat na yung nasa kamay ng QCPD. Yung 8 ay natukoy na. May mga pangalan na. Mayroon ng mga mapagkakakilanlan. Bagamat yung 8 ito ay mga aliases, pero sabi ni QCPD Director Red Maranan, almost tukoy na rin nila kung sino-sino itong mga ito. So 12 na yung merong mga pangalan na hawak ng QCPD. Abang yung pinaghahanap ay hindi pa matukoy dahil ang binabanggit Jared Anthony ay more or less mga 20 yung pinaghahanap. Kung 12 na ang natukoy, 4 ang nasa kamay ng QCPD, mukhang nasa 8, more or less ay 10 pa yung pinaghanap, pero hindi pa yan tuwirang binabanggit ng QCPD kung ilan pa talaga yung pinaghahanap. Totoo ba na may babae rin? May babae raw na nakitang kasama dyan? Wala pang ganong binabanggit ang QCPD, pero ang isa doon sa panling lang ng grupo, Jared Anthony, dito mismo sa aking pinatatayuan, ang binabanggit ni QCPD Director Red Maranan, na may nagpapatugtog ng malakas dito sa lugar na ito. Para hindi marinig yung mga sigaw, siguro. Correct. Correct, oo. Yun yung purpose o dahilan ng pagpapatugtog di umano ng malakas dito sa lugar na ito. Oo. Bali, anong fraternity ulit yan? Tau Gamma Phi Fraternity. Tau Gamma na naman. Tau Gamma, yung apat na nasa kamay ng QCPD, aminado na pawang sila ay mga miyembro ng Tau Gamma. Kahapon ay pinangunahan ni QCPD Director Red Maranan yung ocular inspection dito sa lugar na ito kasama yung hepe ng SIDO, si Police Major London Liapitan. Wala pang ibinibigay ang QCPD kung mayroon ng mga natukoy na sasakyan o grupo ng mga tao na maring pumasok dito sa bahaging ito ng Calambay Street noong Lunes ng hapon, kung kailan o nung nakalipas na araw, nung Martes, kung kailan nangyari yung insidente. Nasa Biak na Bato Street, kanto ng Calamba, yung CCTV na inaaral o nasa ilalim na sa backtracking ngayon ng Quezon City Police District. Batay sa initial na investigasyon, Jared Anthony, 6 na pong mga palo sa pamamagitan ng paddle yung tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima, particular na doon sa kanyang bahagi ng puwitan. At ipinag-utos na Jared Anthony nitong si General Red Maranan yung paghahanap doon sa paddle na itinapon sa isang ilog malapit dito sa pinangyarihan ng insidente. Yung paddle na ito ay yung ginamit na pamalo doon sa biktima, 25 anyos na biktima na hanggang sa ngayon ay hindi pa natutukoy yung iba pa nitong mga kasamahan. Mula rito sa Calambay Street, dito sa Santo Domingo, Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Tama-tama tayo, Pilipino.
Thank you, Val. Lalarga na ang 5 taong tigil operasyon ng rutang Tutuban-Alabang ng Philippine National Railways sa kalagitnaan ng Enero ng papasok na taon. Ayan, sa mga regular na sumasakay dyan, hanggang January na lang pala. Kinumpirma ito ng PNR General Manager Jeremy Regino sa sidelines ng 43rd Annual ASEAN Railway CEOs Conference sa Makati. At yan po ay may kinalaman sa gagawing mas makabagong riles, mas makabagong tren ng bansa. 6:43 na umaga, itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si Philippine Air Force Brigadier General Jesus Nelson Morales bilang bagong commander ng Presidential Security Group. Ayon sa Presidential Communications Office, pinalitan ni Morales si Brigadier General Ramon Zagala na siyang PSG commander mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Marcos. Na-promote si Zagala bilang pinuno ng CRS ng Armed Forces of the Philippines. Nagatid ng kabuuan ng ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Dos! Huh! Come on! 9 minutes before 7. Abangan nyo dyan sa Baclaran, Parañaque, particular sa Sitio Maligaya. Sitio Maligaya. Andyan ang ating bagman. May daladalang malaking bag, punong-puno ng pera. Aba, matindi. Wag lang ninyong hold upin, wag ninyong harangin. Harangin ninyo para sabihin kayo'y nakikinig. Nakatutok sa DZRH para kayo'y mabigyan ng limpak-limpak na salapi Yun. sa ating Malacash promo. Binabati lang natin kumbatsero ang mga miyembro ng Aviation Regiment ng Philippine Army dyan sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija na laging mga nakatutok. Ayan. Ang regiment commander dyan ay si Brigadier General Galileo Guyena. General Guyena. Meron Mistizo siguro yan. Mistisuhin. Oo. Mistizo kasi ang si dating ambassador at yung aktor na si Armando Guyena. Oo. Yung tatay ni mukhang kamag-anak niya dahil kamukha gwaping din itong si General Guyena at mistisuhin kaya lang humihingi ng tulong dahil hirap na raw sa paglalaba ang mga mga sundalo diyan sa Fort Magsaysay. Walang tubig. Pag maglalaba ang bawat isang sundalo, takot-takot na tubig ang uubusin talaga niyan. Baka kailangan nila ng kwan. Baka kailangan nila ng supplier o kaya contractor na tagalaba dyan. Tagalaba. PM is the key. PM is the key. O kaya kailangan ng supply ng Pride. O kaya ng Oo nga, Pride pala. Pero ang kailangan kong batsero, sila'y humihingi ng tulong para makapag fundraising para makabuo sila ng meron silang modular na meron ng plano para sa laundry area. Oo. Hinihingan nga tayo lalo na ikaw kumbatsero lalo na ako. ng donasyon para tulong natin ho ito sa mga sundaluhan natin. Yan ang ating tagapagtanggol, tagapagbantay ng at kapayapaan. si General retired General Emmanuel Bautista nga yung AFP chief, dating AFP chief, andon kasama namin at siya yung chairman ng Multisectoral Advisory Board ng Hiraya Regiment. Sige. Gawin natin yan. Sabi niyang ganon. Marami ba siya naipon? Hindi. Tayo nga daw ang magsisimulang mag-ipon. At sa mga gusto hong tumulong dyan para makapag-raise ng pondo at mga kasundaluhan natin hindi na nauubos ang oras at hindi umuubos ng kutakot-takot na tubig sa paglalaba. Ayan, makapagtayo sila ng laundry area, may mga washing machine. Maraming gusto niyo ba ng labandera? Ayan. Ayan, maraming tutulong diyan. Sa mga susunod ay ibibigay natin kung saan paano tayo pwede makatulong diyan sa ating mga kasundaluhan diyan sa Fort Magsaysay. Yan.
Mr. Jalom Tang, Yun. magandang morning ka Jerry Labasan. Kumusta ba si ka Beth at si Kuyang Els Bartolome ay laging Kuyang Els, tamang-tama. Nakita Isa kami ka, ni Kwan, isa ka sa target para makatulong dito sa mga kasundaluhan natin. Yes, ano. Si General Nick Bartolome, Lalo na, nagkakita kami ayan. ng isang araw. Ganda ng bigote. Bigote. Oh. Oh, Talong-talo yung bigote ni Robin Padilla eh. Ayos. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 7 na pala ng umaga, kumbatsero. Ha? Tanghali na. Pambihirang pati. So, Kaya ano naman, ba aabutan ng mga tanghali? Wala Oo, na. Kaya naman gising na gising at masiglang-masigla mga taga Sitio Maligaya diyan sa sa Baclaran, Parañaque. Oo. Dahil andyan ang ating bagman. Yun. Si Sherwin Alvaro. Arishik, Sherwin Alvaro. Come in, Sherwin! Magandang umaga, Andre at Jerry. Nako, tong, pakitong-kitong, pero hindi to alimatag. Napakalaki ng mga alimango. Yan, dito yan matatagpuan sa may Barangay Sitio Maligaya, dito sa Barangay Baclaran, Parañaque, kung saan dito yung bagsakan ng mga alimango na nanggagaling pa sa iba't ibang lugar sa bansa. Tapos pinoproseso to, tinutukan. Ganon. Sinuport at Hindi palengke, hindi tindahan yan. Consumption. Hindi tindahan Oo. yan. Nagtitinda rin sila sa mga ilang dumadaan, nag-walk-in. Pero yung karamihan sa mga limango rito, pre-ordered na. Yan na. Ayun oh. Gumagalaw oh. Baka maipit ka niyan. Kung may kislot pa tong mga to. Ang lakas mag-kislot. At magkano kilo ng limango? Depende po sa Sa size. Ayun kagaya nitong ganyang kalaki. Yan, mga alangan. 600, 600 plus yung mga malaki, mga jumbo. 155. 1.5 yung ito yung mga ganyang kalalaki yun. Ganyan. Hindi po mas malaki. Mas malaki pa. May mas malaki pa dyan. Ako may mas malaki pa pala rito. Nakakatakas sa mga yan, te. Opo. Nakakatakas. Sandali. Mamaya makasipit tayo. Pero malakas na nakikinig ng radyo dito sa Sitio Maligaya, sa Barangay Baclaran. Itong tindahan na ito. Ha? Ito. Ayan, huli-huli. Nanonood yun? Ano pinanonood yun? DZRH po. DZRH. Aba. Kaya palagi ko kayo nakatutok sa DZRH. Lagi po yan. Lagi po tuwing umaga. Alam mo? Geoff Medina po. Geoff? Medina po. Jay, okay. Sino pa po rin mga announcer? Si Kuya Anthony Taberna po at saka si Kuya Garni. Sino yun? Jerry, Sino? Vigal. Sino si Gani? Sino si Gani? Si Si Tito Gani. Tito Gani. Si Tito Gani yan eh. Dahil nahuli ka nakatutok sa DZRH. Ito dito ka na ito, bigyan ng 1,000 pesos! Kaya hindi lang yan. Hindi lang yan. Ha? Meron pa dito. Meron pa dito isa pang bahay na nakatutok naman sa radyo. Dahil kanina nag-ikot tayo dito sa may Sitio Maligaya. Lakas-lakas ang kanilang radyo. Ayan, meron pang isa rito. Ayan, ano yan? May speakerphone. May speakerphone pa sa labas. Magandang umaga po. Sa inyo ba yun? Ang pangalan mo yan? Joseph Kini. Palagi Si Joseph. ka nakasunin sa DZRH. Harap. Mhm. Joseph? Joseph, sino pa po rito mga announcer? Si Deo Macalta. Si Deo Macalba. Saka sino pa? Si, ano? Sumalikot, ang likot mo. Hindi kita makuha. Sumusunod naman yung camera ko. Si Anthony Taberna at si Jerry Bobby ka na 1,000 pesos yan! Yay! Congratulations! At sa lahat ng mga malakasan nakikinig, meron pa? Meron pa dyan. Nako. Meron pa. Ayan, naglalabasan. Nalalabasan sa mga lungga. Mhm. Mga Radio Gaga. Magandang umaga po. Ayan, naka-radyo din. Ayun, may radyo. Sino pinakikinggan nyo?
DZRH. Sino paborito yung announcer? Huwag ko si Kawan. Ayun, nawawala daw, nawawala, nasira, nawala yung signal. Sira, lagyan mo yung, lagyan mo yung tinidor. Antena sa labas. Oo. Sino pinakinggan nyo? Nay, sumagot ka, Nay! Kahit sino, basta sa DCRH, sabi. Anthony Taberna, Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, tingnan ng 1,000! Ayan. Ano masasabi mo, Nanay? Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pakikinig sa DZRH. Dahil sa inyong pakikinig, number 1 ang DZRH sa lahat ng mga nais pang manalo ng 1,000 pesos. Tumutok lang na malakasan sa 1,000 pesos. Malakas from Arts number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Sherwin. At Thank salamat you. sa mga taga-Sitio Maligaya, Baclaran, Parañaque sa inyong pagiging Radio Gaga Yan sa ba DZRH. ito, nakatutok sa atin ang mga taga-Isitan. Isitan. Taga-Isitan. Saan bang Isitan yan? Sa Dito sa Recto? Recto, sa may Quiapo. Si Kuyang Abagoso ng Isitan. Magandang morning! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, Miyerkules. Araw ng Miyerkules, 18 ng Oktubre 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Presyo ng Noche Buena items nagsimula ng tumaas halos 2 buwan bago pa ang holiday season. Pag-upgrade sa Philippine Coast Guard sinusulong ng Pangulong Bongbong Marcos. Website ng Senado, Bureau of Immigration, tinangka na ring i-hack ang website ng Kamara muling nag-offline. Tutuban alabang line ng PNR tigil operasyon sa Enero ng 2024. 4 na suspect sa pagkamatay ng criminology student sa hazing hawak na ng QCPD. Isa pang dayuhang sex convict hindi pinapasok ng immigration sa NAIA. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:08 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, tumaas ang presyo ng ilang Noche Buena products halos 2 buwan bago magpasko. Nagmahal ng 5 piso ang kada kilo ng isang kilalang brand ng hamon. Ang isang brand naman ng cheese ay nasa 20 pesos na ang taas presyo. Habang 3 hanggang 4 na piso naman ang itinaas ng mga fruit cocktail. Ayon sa DTI, posible pang tumaas ang presyo ng mga ito habang papalapit ang Pasko dahil hindi kasali sa produktong may suggested retail price ang mga Noche Buena items. Tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos na susuportahan nito ang pag-upgrade at pagpapalakas sa kakayanan ng Philippine Coast Guard sa gitna ng pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Ito ay upang mas maipagtanggol ng Coast Guard ang soberenya at maritime territory ng bansa at maisagawa ang mahalagang papel nito sa disaster assistance. Sa ika-122 anibersaryo ng Coast Guard, sinabi ng Pangulo
na maraming kaibigang bansa ang Pilipinas na handang tumulong sa modernisasyon ng ahensya. Muling nag-offline ang website ng Kamara matapos maobserbahan ang mga hindi pangkaraniwang aktibidad sa loob ng system nito na ngayon ay sinusuri pa. Ayon kay House Secretary General Reggie Velasco, voluntaryo nilang inalis ang website dahil na-detect na kahina-hinala at may mga unusual activities sa kabila ng ipinatutupad na security enhancements. Sinabi ni Velasco na ang hakbang ay bahagi ng pag-iingat at upang mas mapalakas pa ang cybersecurity dahil ang pangunahin nilang concern ay matiyak ang integridad at reliability ng digital platform. Unang nahak ang website ng Kongreso matapos nitong i-anunsyo na aalisan ng confidential fund ang mga civilian agency at ililipat sa mga ehensya na may kinalaman sa pagbibigay ng seguridad sa bansa. Alas 7:10 ng umaga, nakaranas din ng spike of attacks o serye ng pag-atake ang website ng Senado sa parehong araw na nahak ang website ng Kamara noong Linggo. Ito ang ibinunyag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. batay na rin sa pahayag ng kanilang IT na kaagad umalerto ng mapaulat na inatake ng hackers ang website ng Kamara. Sinabi ni Bantug na nung malaman nila ang website hacking sa Kamara, kaagad daw pong nagsagawa ng adjustment ng kanilang IT kahit pa may perimeter at application firewall naman ang Senado. Susunod! Tito Bo! May update tayo ho dun sa panibagong kaso ng hazing at makakausap natin ang ilan sa kapamilya nito hong latest hazing victim na isang criminology student. Alas 7:11 ang ating oras, tuloy-tuloy ang ating mga balita. Pangunahing balita. This time check is Ordos sa DZRH. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tuloy ang ating mga pangunahing balita. Alas 7:15 ang ating oras, hawak na ng Quezon City Police District ang 4 na suspects sa hinihinalang hazing na naging dahilan ng pagkamatay ng isang Philippine Criminology o ng estudyante ng Philippine College of Criminology. Kinilala ang mga ito na sina Justin Artates, Kyle Michael Cordeta, Lexer Angelo Manar PS at Mark Leo Andales. Pawang mga miyembro ng Tau Gamma Fraternity, Philippine College of Criminology Chapter. Ang 4 ang siyang itinuturong nagsagawa ng initiation rites sa 25 anyos na biktima na si Aldrin Bravante, 4th year criminology student na ginanawa sa abandonadong gusali sa may Santo Domingo Avenue sa Calamba Street sa Quezon City. Sa report ng QCPD, naghihingalo ang biktima matapos ang hazing na agad namang dinala nina Artates at Cordeta sa Chinese General Hospital, subalit itineklara itong dead on arrival. Sa kaugnay po niyan, nasa linya natin ang tatay ni Aldrin na si Tatay Alex Bravante. Tatay Alex, magandang umaga po. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga rin po. Apo, una po ay kami po ay nakikiramay sa inyo sa nangyari po sa inyong anak. Opo. Kumusta po? Kumusta po kayo at paano tinatanggap ng pamilya ang nangyaring ito kay Aldrin? Sobra pong bigat yung nararamdaman po eh. Alam niyo po ba na ang inyong anak ay sumali sa ganitong grupo? Hindi ko po talaga alam. Kahit po sa amin, wala po talaga nakakaalam. Mayroon hong 4 na ngayon na mga suspects na nasa pulisya na. Ito ang mga pangalan, sina Justin Artates, Kyle Michael Cordeta, Lexer Angelo Manar PS at Mark Leo Andales. Kilala nyo po ba ito? Narinig na ninyo ang mga pangalan nito mula sa inyong anak noon? Hindi po. Hindi po ninyo kilala? Hindi po. Opo. At wala kayong senyales man lang o nalaman man lang na ang anak ninyo ay sumali o sasali sa fraternity ito kahit na siya ay 4th year na? Wala po talagang wala po talaga kaming kaalam-alam po dyan eh. Ano po ba ito? Uwian po ba siya sa inyo, Tatay Alex? Opo, uwian po.
Wala namang naikukwentong tungkol sa ganitong grupo. Wala po talaga. Wala po talagang gano'n. Okay. Paano nyo po nalaman itong pangyayaring ito? Ayun nga po, may tumawag po dito na galing sa hospital, identify daw po kung yun po pa talaga yung kaya madali po kami nagpunta sa Chinese General Hospital po na para kilalanin po. Noong pagkita nga po namin, anak ko nga po yung nakahigado. Ano pong kwento sa inyo? Ano daw ang mga tinamo ng inyong anak? Grabe po. Hindi po talaga hindi dapat ganoon. Sobra po yung ginawa nila na karumal-dumal sa ginawa po sa anak ko. Meron na po bang autopsy report? Meron na rin po. Ano po ang sabi? Ilang beso bang hinataw yung anak ninyo? At saan ang mga tama niya? Saan ang mga tama? Ang marami po kung ang sinasabi po ng grabe po talaga yung pagkatama po niya. May suntok sa tiyan, may paso ng sigarilyo, sa likod ng tenga, ganun po. Pati pala sa ulo. Hindi ko po ito, hindi po brotherhood to, tatay, hindi brotherhood to. Opo, hindi po yung ganoon, hindi po talaga. Ay, naka po. Pero si Aldrin ho ba ano ho bang kondisyon ng kanyang kalusugan noon nung may sakit ba siya? May mahina ba ang katawan ni Aldrin? Ay, hindi po, napaalas pong bata niyan. Sobra po, wala pong sakit na wala po talaga dahil lagi po siyang nagpapa-medical dahil ayaw nga niyo pong siyempre po, isang bilang nag-aaral po ng criminology. Oo. Gusto niya po maging fit po yung katawan niya po. Health buff, health conscious pala itong si Aldrin. Opo. Pero talagang grabe lang yung sinapit niya. Tinitingnan ko, tatay, ako hindi naman kamag-anak ni Aldrin pero nung nakita ko tong larawan niya, talagang mapipiga ang puso mo Ang sakit. Masakit tingnan. Mahirap tingnan, tatay. Opo, torture po yung ginawa sa kanya. Torture ang dating, hindi para sumali sa isang organisasyon. Pang ilang anak niyo ho itong si Aldrin, Tatay Alex? Pangalawa po kasi po yung panganay ko kamamatay lang din po. Namatay? Namatay sa aksidente. Tama po ba, tay? Opo. Ay sus, Mario Josep. Napakasaklap nga ho pala ng nangyari sa inyo. Meron na ho bang lumapit na mga miyembro ng Taogama o pamilya ng mga taga-Taogama sa inyo? Hindi ko po po yun siguro po hindi po masasabi kung may lumapit na gano'n. Wala pa po sa Para po makipag-usap o makiramay, makiramay at tumulong po sa pangyayari sa inyo, tumulong sa inyo. Nga po, gano'n. Wala pa, wala naman po kaming Basta may pag-ugnayan lang po sila at gagawa po lang nila yung action para madampot po lahat po ng gumawa po sa anak ko. Opo. So wala po mula sa Taogama na nagpunta sa inyo para po magpaabot man lang ng pakikiramay? Wala po? Meron po isang tropa agabi na dumating. Ano po siya? Sino po siya? Ang pagkaano ko lang kasi hindi ko talaga kilala sa pangalan. Opo. Ang dun sa parang vice ata Vice President? Nag-iisa lang po kasi siya. Mag-isa lang. Opo. Oo. May mga hawak-hawak na po yung yung mga pulis. Gusto niyo ba silang makausap? Noon po, nakausap naman po namin isang gabi po na nung pumunta po kami dun sa Quezon City. Quezon City Police? Opo.
na kausap namin, gano'n nga po, yung unang negative sa hospital, ang unang nasabi sa amin, marami nga daw po sila. Nasa mahigit 15, almost 20 po, mga ganun pa. Opo. Okay. So, Tatay Alex, kung kayo ho'y napapakinggan ng mga miyembro ng Tau Gamma, mga opisyal nila at mga magulang ng mga miyembro ng Tau Gamma na yan, ano pong mensahin po ninyo? Go ahead po, Tatay Alex. Ang nahulong ko lang naman po, justisya para sa pagkamatay ng anak ko, makipagtulungan po sana sila. Siyempre po, hindi ko rin naman po inilalahat, pero mali po yung ginawa ng kanilang brad na ganoon yung anak ko, parang hindi po karapat-dapat yung ganoon. Sana, patulungan kami na makakuha po ng justisya at kamatay ng anak ko. Sana lahat, pakulong, dapat parusahan yung, tapos yun nakakarapat dapat po na gawin para sa kanila. Kayo po ba may mga anak pang iba, Tay? Ano po, 3 babae na lang po. 3 babae ang natitira, yung 2 lalaki niyo wala na. Opo. Sus Mariano kain to. Tapos yung asawa pala ninyo ay nasa Oman. Opo. Ano po plano? Hindi po, ayun nga po siyempre, ako rin po, humihingi ng tulong ay sa OWA. Sana, mapauwi po yung mama ni Adrian, matulungan din po kasi kakauwi lang din po nung pagkamatay ng panganay ko, kaya hindi ko po alam po papayagan po ng amo. Siya po ba ano pong trabaho dun sa Oman? Ano po? DH po. DH sige po, ilapit natin sa OWA. Madali namang makausap si OWA Administrator Ignacio, no? Sa pati sa Department of Migrant Workers para po maiuwi. Kung kayo po na tatay nasasaktan, paano pa yung nanay, ano? Opo, wala nga pong tigil na kakaiyak. Siyempre nga po, talagang grabe po talaga yung sinapit ng kanyang anak na gano'n yung pagkamatay. Nako. Salamat po, Tatay Alex, at muli ang amin pong pakikiramay. Opo. Sige Salamat po. Makipag-ugnayan po kami sa inyo, tatay. Thank you. Si Tatay Alex Bravante, ang tatay ni Aldrin, ang latest victim ng hazing. Ang totoo nun, kumbachero, pinapakiramdaman natin tong si Tatay Alex tuyo na luha siguro nito. Naubos na luha sa sakit. Pinadala sa akin ni Yuel pa naman yung picture. Nakita ko yung picture. Ang tindi pala ng inaabot Pambihira. Isip-isipin yung... sa mga fraternity. Ay, pambihira. Yan ba ang brotherhood na sinasabi niyo? Sasaktan ninyo. Tingnan nyo, kung kayo ho'y may access sa inyo, iba't ibang group chat. Hindi na ho namin maipapakita dito sa DZRH Television. Pag nakita ho ninyo, sigurado itatanong ninyo, yan ba ang brotherhood? Oo nako. Mapupuno na ang mga kulungan ng mga miyembro ng fraternity na gumagawa nito. Ay, nako. Balita! Susunod! Tito mo! Like father, like son nga daw ba ito? Itong young actor na anak ng isang sikat na magalingan na aktor na ang karelasyon daw ngayon na isang guwapong bagets singer. At susunod! Tito Boy! Nakita mo na ba yung lumantad na dating flight stewardess na naanakan daw ni Francis M? At ang ganda nung anak niya. Francis Magalona? Oo, ang pangalan nung anak na inilitaw niya ang nagpangalan pa daw ay si Francis M. Talaga si Kiko. Si Kiko. Abangan ng mga detalye sa pagpapatuloy ng alas 7:28 ang ating oras. Alas 7:31 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita.
Walang balak si DOTR Secretary Jaime Bautista na magbitiw sa pwesto. Sinabi ito ng kalihim matapos manawagan si Manibela President Mar Balbuena na mag-resign ng kalihim sa gitna ng aligasyon ng korupsyon. Ayon sa DOTR Chief, hindi niya papatulan ang hiling ni Balbuena na tinawag niyang napaka-irresponsableng transport leader. Tigil operasyon ang Tutuban-Alabang route ng Philippine National Railways mula sa Enero 2024 na inaasahang makakaapekto sa may 35,000 pasahero. Ayon kay PNR General Manager Jeremy Regino, ang planong tigil operasyon ng Tutuban-Alabang Line ay ipatutupad sa kalagitnaan ng Enero upang bigyan daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway. Dahil dito nagbukas ang LTFRB ng 3 ruta para sa operasyon ng public utility vehicles, bus at modern jeeps upang tumulong sa mga commuters na apektado ng pansamantalang pagsasara ng rail lines ng Tutuban hanggang Alabang at vice versa. Ang konstruksyon ng NSCR na may 147 kilometers na urban railway network ay nag-uugnay sa Metro Manila patungong Pampanga at Laguna at inaasahan tatagal ng 5 taon hanggang 2028 bago ito matapos. 4 na ranking police officials ang apektado ng pinakabagong balasahan sa Philippine National Police. Si Police Colonel Arnold Ibay, dating nasa Office of the Chief PNP, ang papalit kay Brigadier General Andre Dizon bilang MPD o Manila Police District Director. Mula naman sa MPD, tinalaga si Dizon bilang Acting Director ng PNP Retirement and Benefits Administration Service, kapalit ni Brigadier General Nino David Licos Rabaya na itinalaga bilang Acting Deputy Director for Controllership. Mula sa Directorate for Information Communications and Technology Management, itinalaga si Police Colonel Danilo Bacas bilang Acting Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office 10. Nilinaw ni PNP Chief Benjamin Acorda na ang bagong balasahan sa senior officers ay bunsod ng bakanting pwesto na iniwan ng mga nagretirong opisyal. Kaagad pinabalik ng immigration sa pinanggalingang bansa ang isang Briton na naharang sa NAIA dahil convicted ito sa kasong child pornography. Ang kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, si Anthony Collins, 42 anyos, sa isang registered sex offender na isang outright exclusion sa ilalim ng Philippine Immigration Act. Kaya agad itong pinabalik at sinailalim ng BI sa blacklist ng mga undesirable alien. Base sa impormasyon ng Interpol National Central Bureau sa Maynila, si Collins ay nahatulan sa korte ng Manchester, England dahil sa voyeurism at pagkuha ng larawan sa 16 anyos na bata. Mahigit sa 115 milyong pisong halaga ng barya ang nakolekta ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Aba, halos 4 na buwan ito mula nang ilunsad ng BSP ang coin deposit machine na nakaipon ng 42.4 million peraso ng coins. Nag-iipon pala ng nag-aalkansya pala ang Bangko Sentral, ano? Oo. Bakit? Ba't kaya? Ba't ba iniipon nila yung coins? Aalisin na ba ang mga coins? Yun ang plano yata kung batsero eh. Gawin ng papel lahat? Ang gawin ng papel lahat at yung gagawin kwintas. Yeah. Ako nag-iipon ako yung yung 20 pesos. 20 pesos yung na maganda. coin. Yung may parang gold yung labas. May lining na Oo. gold. Oo. Binibili daw ng 5,000 yun, kaya iniipon ko. Ganun ba? Oo. Dapat pala maipon ko na rin yun. Layo ng nasabing coin deposit machines na ibalik, ayun pala, sa sirkulasyon ang naiitsepere ng mga barya upang hindi magkaroon ng coin shortage. Hinimok ng BSP ang publiko na ihulog sa coin deposit machines ang mga barya kapalit ng e-wallet credits at shopping vouchers. Hinimok ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga magsasaka na sumali sa mga kooperatiba para mapalakas ang lokal na produksyon ng bigas. Ang punto ng Pangulong Bongbong Marcos, mas madaling maabot ng bawat magsasaka kung may leader na kakatawan sa kanila sa pakikipag-usap sa gobyerno. Yun! Ayon sa Pangulo, mismong ang pamahalaan ang magsisimula ng inisyatibo na magsagawa ng consolidation sa mga lugar na wala pang kooperatiba. Tiniyak ng Pangulong Marcos na magsasagawa ng training sa management, business planning, accounting, bookkeeping at iba pang programa sa mga kooperatiba ng magsasaka.
Kapag nagawaan niya ang lahat ng ito, tiyak na papatok at kikita ng malaki ang kooperatiba Ayun. na pwedeng makapag-expand pa ng negosyo. Ayan, Ang totoo yan. napakaganda po talaga na ng kooperatiba. Yun lang, kumbatsero, na maibebenta mo ng mas mataas ang palay na totoo yan. palay mo. Kasi kapag kayo'y grupo, kooperatiba, pwede kayong makipag-transact na rin sa direct buyer, Totoo. ng mga institutional buyers. Oo. Ayan. So meron kayong direktang market na hindi na kayo babaratin sa inyong mga produkto. Maniwala ka, kumbatsero, inaalam ko kung gaano na nabili ng NFA mula nung inutos ng Pangulong Bongbong Marcos na maging aggressive sa pagbili ng local produce Palay. o local palay, kumbatsero. As of October 9, ito, maniniwala ba kayo, ay sa report ng DA, nasa 174,000 bags pa lang ang nabili ng NFA. Ano ba ginagawa ng NFA? Mula yan kailan? Mula nung September 18 na inutos ng Pangulo, isang buwan na. Isang buwan na. Inutos Ilan ng- pa lang? 100? As of October 9, 174,000 bags pa lang o 8.7 thousand metric tons pa lang ang nabili Ano ng yan? NFA. Ano ba yan? Nahihirapan ba kayong magbuhat ng sako-sakong bigas? Binubuhat nyo ba yan? Kaya ganyan lang ang nabibili Hindi, ninyo? palay pa lang to, kumbatsero. Palay? Palay pa lang, kumbatsero. Kaya nga ang tanong natin, ginagawa pa ba talaga ng mga taga-NFA, especially Administrator Bioko. Administrator Bioko, sinasadya nyo bang huwag bumili ng palay ng ating mga magsasaka? Dahil inutos ng Pangulo na bumili kayo ng palay ng magsasaka ng mas mataas na presyo? Ano ba to? Meron ba tong sapakat? Meron ba sa buwatan yan to? na nga. Yan yung dating nangyayari, kumbatsero, yung kinukwento natin na kaya napipilitang ibenta ng mura ng mga magsasaka sa ibang trader, sa local traders ang kanilang palay dahil hindi namimili. Na dinidelay ng NFA ang pagbili. Gusto lang natin sabihin sa NFA, meron po kayong budget na 9 billion pesos sa taon na to. At meron pa ho kayong natirang budget last year dahil magkano lang nabili nyo nun, ilan lang. Tinaasan pa po ang buying price ng 19 pesos yung fresh at 23 yung dry. Ba't ayaw nyong bumili? Bumili? Bakit? Yun ang tanong. Bakit? Bakit? Ay nako, kailangan magpaliwanag ang NFA. Baka ang susunod na report niya, kumbatsero, pasensya na kayo at wala tayong buffer stock, kailangan natin mag-import. Na naman, ayun, ang ganun nga mangyayari yan. Yan ang kwento dyan. Alas 7:39 ang ating oras. Susunod! Tito Boy! Ready na ang ating showbiz legend Morley Alino para dito sa male actor na anak ng kilalang celebrity na ang karelasyon din daw ay isang guwapong baget. Sa pagpapatuloy ng 7:39. This time check is brought Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. 7:44 ang ating oras. Ito na ang ating magandang dilag na ihahatid sa atin itong sino ba ring male actor na kilala ring na anak ng kilala ring celebrity na ang karelasyon daw ngayon ay gwapong bagets. Like father, like son nga daw, Bayre. Dumadaan ba lagi sa iyan na Kuya Mel Magno? Ay, happy birthday Sino nagbe-birthday? Kay Maria Isabela Damian. Ay, Maria Sabi ni Isabela. Daddy Carlo Damian. Advance happy birthday. Happy birthday. At magandang umaga rin kay Kuya Bonnie Aporo. Kuya Bonnie, magandang morning. May tinatanong pala to kung batsyerong si Attorney Ronald. Ba't daw hindi binabalita sa DZRH yung desisyon ng COMELEC na payagan ng pagsibak sa mga incompetent na PhilHealth officials? Wala ba tayong ganun, Mother? Oo. Hindi- Ayun na hindi nga. raw nababa- Dahil sa hacking na nangyari. Mukhang matagal na to. Ito, ang mga nasa listahan. So hindi ba masibak dahil may ban? Ito, COMELEC ban? nagbigay na ng approval ang COMELEC, exempted na. Ayan. Sibak na sila, loss of confidence. Uh-huh. EVP and COO Eli Santos
Assistant Senior Vice President Nerissa Santiago, SVPs Jovita Aragona, Renato Limsiaco, Jose Tolentino, Dennis Mas, SVP Israel Pargas. Yan po yung report ng DOH. Dahil? For being incompetent. Loss of confidence ang sinasabi, kumbachero. Ayan. So, walang kinalaman sa hacking. Iba-iba yan. Narinig mo na ba, kumbachero, yung isa sa anggulong iniimbestiga dyan? Kung bakit na-hack ay yung PhilHealth? Para ipakita na yung ipinapasok ng kasalukuyang board o yung aplikante ay hindi magaling. So mukhang labanan to ng mga malalim ng mga pala. kontraktor. So hindi dahil sa tinanggalan ng confidential intelligence fund yung mga ahensya. Naangguluhan lang yun. Naangguluhan lang yun kasi naisabay dahil sikat na sikat yung confidential fund. Nako naman. Eto na. Ihahatid na sa atin ni RH47 Morley Alinio kung sino ring batang male actor na ang karelasyon ay isa ring gwapong bagets. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying at Ka-Jerry. Nakakaloka, nakakawindang ang balitang nakarating sa atin na kung saan sa umpukan ng mga reporters ay usap-usapan itong guwapong aktor na may karelasyon daw ngayon na isang baget singer. Ito ang kwento. Ang usap-usapan ay matagal na raw may relasyon yung dalawang bagets, isang aktor at isang singer. Nagkataon daw sa bahay nitong singer ay dumalaw itong si aktor. Tinanong siya ng nanay nung singer, bakit sweet sila sa isa't isa? Ano ba ang kanilang relasyon? Kasi si nanay ay very open sa mga ganong usapin. Umamin daw itong si Umamin na sila ay may relasyon. Na sila ay love. So confirm. Confirm to! Na bading nga ang naturang guwapong aktor. Actually, so ganun pala yun, Tita Morley, kapag bading ang tatay, pwedeng maging bading yung anak? Pwede, di ba? Kapag nagtanim ka ng mangga, hindi naman mamumunga ng papaya. Ganon. Pero baka naman dahil lang sa environment. Influence. Peer pressure. Ang kabaklaan hindi dahil sa environment. Ano ba talaga? Ang totoong bakla ay bakla forever. Lalabas at lalabas ito sa panahon na dapat niya nang ipakawalan ang sarili niya mismo. Since birth. Dahil sa yun ang pagkapanganak niya? Yes. Kumbaga, kapag ang baso ay may lamat na, kahit anong gawin mong pagdidikit dyan, mananatili ang lamat na yan. At ang lamat na yan, pagdating ng panahon, bubuka at sasara ang bulaklak. At lalabas ang reyna. Lalabas ang reyna. So ang sinasabi mo ay hindi ito dahil sa impluwensya lang o dahil lang sa kanyang tatay. Hindi. Dahil sa totoo lang, ang tunay na kabadigan, kahit anong gawin mong pagtatakip sa iyong sarili, kahit sabihin pa mag-asawa ka ng marami, kahit sabihin pa mambabae ka, lalabas at lalabas ang katotohanan. Walang sino man. Ito, tandaan nyo, Katunying. Walang katotohanan hindi nabubunyag. Alam mo, Tony Calvento. Tandaan nyo, Katunying at Ka-Jerry, walang sino mang lalaki ang gugustuhin na sila ay maging bading. At walang bading na ginusto na nila na ako gusto ko maging bading. Dahil ang bading ay itinuturi ko, as para sa pananaw ko, itinuturing ko na sakit na dapat tanggapin. Hindi ito sakit na pilay, hindi mata, hindi pisikal, kung hindi sa puso. Sa nararamdaman. Yan yun yung pananaw ko. Ba't si Tunit Macho, lalaki na ngayon? Yon naman, sa kanya naman, pananaw niya yon. Di ba, ang tagal sa school bukol, kumbachero. Si Tunit pwedeng Macho, mangyari yan, depende sa'yo. Pananaw, kung ikaw ay totoo sa sarili mo, gagawin mo kung ano ang makakapagpaligaya sa'yo. Teka, ikaw ba? Ayaw mo bang ayaw ba maging manlalaki? Manlalaki? Gusto ko manlalaki? Maging lalaki. Ang lino. Ayaw mo bang maging lalaki? Sino
Sinong may gusto, sinong aayaw kung pwede kang maging normal? Pero, bakit hindi ka ba normal? Hindi. Sa puso ko, sa isipan ko, hindi. Kasi, bakit kung tunay kang lalaki, bakit ka magkakagusto sa kapwa mo lalaki? so ikaw mismo Hindi normal. Ako sa akin po yun nagsasalita ako sa sarili ko. Inaamin mong hindi normal. Hindi normal para po sa akin. Dahil wala naman sinong lalaki na, ay gusto ko, ba't ako nagkakagusto sa lalaki? Ba't gusto ko makipagtsorbahan sa kapwa lalaki? Gayo meron namang babae. Okay, dito sa anak na ito, na yung tatay ba niya talaga bading Totoo din? ba yun? Ang tawag nga niya Papa. Ay, nako. Ang tawag din ng iba doon Papa. Pwede ring Mama. Si Papa. Ang tawag doon Papa. Don't preach. Nako, kung sana na mapunta yung Papa don't preach. Kilala ko kayo. Binubulit niyo ko. Sino yung karelasyon? Uy, isang singer. Guwapo. Sikat na rin? Pasikat na ngayon, nagkakapangalan na ngayon. Ano pangalan niya? Itago. Sabi ko na nga ba, kayong dalawa talagang wala kayong matinong gagawin sa akin. Talagang gusto nyo talaga akong makulong na Okay, pero isasama ko naman kayo, huwag kayong mag-alala. Ang naturang singer, ayan, itago natin sa letter ng Papepipo po. Ayan. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Talaga naman, oo. Ay, nahulaan na ng mga... Daming pero tama kaya itong mga hula na to? Ano ba hinuhulaan? Yung singer? Yung mag-ama? Yung jowa ni Morley. Ay, magandang morning nga din pala kay Mikey De Quiros. Ayan. Kay Mikey De Quiros. Ito si Mikey, meron De Quiros. Hindi Mikey Quiros. Hindi lang At happy 27th wedding anniversary kina Joe and Grace Masa. Binabati kayo ni Sherwin Alfaro. At magandang umaga din pala kumbachero sa mga taga Tilambo, Taysan, Batangas. Yung pamilya ni Eric Cuartero. Kuya Eric Cuartero, binabati ka ni Kuya Eric Taberna. Ayan. Pangunahing balita sa sports. Mahigit 8 taon matapos ang historic fight, umugong ang report na muling maghaharap sa ring ang legendary fighters na sina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather. Kalat sa online ang mga poster ng sinasabing the exhibition match ng dalawa na mangyayari sa December 31 sa Tokyo, Japan. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ni Pacman ang tungkol sa kanilang rematch ng American boxing superstar. Maikli lang na isinagot ng Filipino boxing icon na abangan na lang ang announcement. Yon! Nagatid ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Hi! Ulan araw. Baka may mga kailangan na i-change sa inyong mga bahay. Abe, gaya ng bubong na baka malutong na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Magandang umaga pala kay Attorney Nino Emboscado, manugang ni ES Bersamin. Nakita kami kagabi. Lagi daw nakatutok. 24 oras. Pati si Judge Pia, yung kanyang misis. Judge. Tingnan mo nga Judge, naman. sisikatan ka ng araw, Judge. Ayan. Ayan. Bebu, Ate Bebu, magandang morning. Nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada man o pamilya. Fuel efficient at 6.6 features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights.
tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mong subukan ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita lang sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman i-check out ang cherryauto.ph. Yun! Ay, Doc Chari Belizer, magandang morning at magandang morning din kay LTO Chief Vigor Mendoza. Chief, ano ba to? Naniningil na naman kayo sa LTO ng plaka. Pagka nagparehistro ng sasakyan, naniningil kayo ng plaka. Wala namang plaka. Nako, ano ba yan, Chief? Asan na yung plaka, Chief? Tsaka ngayon, nagpaparehistro ko lang. Syrup lang yung yung papel. Syrup na naman? Syrup lang. Hindi yung resibo, di ba? Yung kapag meron kang, kaya nga tinawag yun na OR. Official receipt. Tapos syrup lang? Syrup lang yung nasa kokomban lang. Hindi pwede yan. Ba't ganon? Ba't nasa kokomban yan? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!